Ngunyan sa Indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon. Digdi sana sa Indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa Indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laban Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban Laila, Laila de Lima, Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila. Okay, atin ang ibalik ang pag-asa at hustisya, lalo na itong human rights. Talagang ibabalik natin kasi si Senator Laila de Lima lang ang pinaka of all those na pwedeng magbalikan sa tuyang hustisya at pag-asa ng ating bansa. So, pagkabari-barit ang ulit na. 0 fatalities at 2 karagdagang kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol nitong weekends. Ayan, zero casualties. It is a very nice pamasko na sa atin. 15 toneladang relief supplies hinatid ng C-130 sa Cebu. Ayan, mabuti naman at meron pa tayong C-130 pero ingat-ingat lang to avoid another casualties or another problema. Pagbabakuna, inabot nin Banggi sa Erica City Vaccination Site sa City Hall. Ayan, hanggang nga ni Kasubago, mahaba pa ang pila. So, patay. Ito ang upit ni Odette. Audit na audit talaga. Itong pinatay ni Odette, umabot na sa 208 according to PNP. Okay, sa detalye bukan sa tuyang barita. Manila, Philippines, umabot na sa 208. Ayan, matutulagan. 208 ang nasawi habang 239 naman ang sugatan at 52 naman ang nawawala pa. Yun ang matindi. Just imagine, nawala na nga, hindi pa makita, natural hindi pa nakikita. Nawawala
bunsod ng pagbayo ng bagyong si Odette. Iba man talaga. Talagang hindi kaya sa iriga nga ni sa tuyang salitang ringkonada talagang Odette na Odette na Odette. Odette na Odette talaga si Odette. So, wala tayong magagawa kundi bumangon. We have to move on. Move on and do what we are going to do para medyo makarecover tayo. So, batay sa record ng Philippine National Police, nasa 129 ang nasawi sa Central Visayas, 41 sa Caraga Region, 24 sa Western Visayas, and 7 sa Northern Mindanao, 6 sa Eastern Visayas, at 1 sa Zamboanga. Hindi naman po sa sarong lugar lang, pero through the whole part of those talagang hit, so disastrous talaga. Disaster talagang nangyayari. Ganyan. Sa report po ng PNP, 71 lugar ang binaha. So, Smart Joseph na to. 3,178 nakaranas ng power interruption at 1,898 ang nakaranas ng telecommunications problem. Yun po ang mahirap kasi pag really there is a calamities at sobrang disaster talaga ang kalamidad na dumadaan sa atin. It is always the telecommunication is the first one affected, including the water and the electric. Kaya mahirap po, napakahirap. Walang contact sa mga loved ones nyo. There's no contact at all. Ay mga nagaano yan sila, they are all worried, so much worried of what is happening to their families if there is a problem regarding the telecommunication. Sinasabing nasa 1,013 pasahero ang stranded sa may seaports at airports habang 98 namang kalsada ang nawasak. Ito na nga yun. How can the relief? Ang mahirap po nito pag talagang hindi madaanan ang landline ng mga those who are really needs the relief. Yun, gutom po ang inaabot nila dahil una-una nawasak yung kalye, nawasak yung kanilang bahay-bahay. Everything is disaster. Ay talaga naman, ako nakakaawa po. Ayaw kong nakikita ito dahil dumaan ako sa ganito. So, sa Facebook page naman ni Bohol Governor Arthur Yap, sinabi nito na sa pagbayo ni Odette sa kanilang lugar na kilala sa Chocolate Hills. Ito yung inaambangan ko kaya sabi ko I have a chat with my friend in Bohol. O tinanong ko ano ba yung Chocolate Hills natin, hindi ba natunaw o hindi nalusa o hindi natabunan? Eto, sinabi nito na sa pagbayo ni Odette sa kanilang lugar na kilala sa Chocolate Hills. Ito pa naman ang bibisitahin ko this coming summer vacation. Iniimbita kami doon ng aming kaibigan, yung mga kaibigan namin na galing dito. Facebook na Chocolate Hills, umabot na sa 74 katao ang patay. Sos Marios. This is only, Chocolate Hills is located in Bohol. Hindi katulad ni, ang Mayon Volcano ay dinala sa Naga. Ito ang Chocolate Hills is really from Bohol. Umapilas siya ng tulong kina Pangulong Duterte at Senator Bongo para sa 15 generators na ilalagay sa mga pumping stations. Ang unang-una po is the most problem po is always the water, potable water to drink. And ining pagkain. Isa pa dun yung hygiene kit. Yan ang napakahirap, especially to the ladies. Ang hirap-hirap po noon. So, nangako rin naman si Duterte na magbibigay ng 2 billion financial aid sa lalawigan. Samantala, sa tala naman ng National Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, mahigit 1.8 million katao ang naapektuhan ni Odette. Ayon kay NDRRMC, spokesperson Mark Timbal, nasa 438,359 ang wala sa evacuation centers o nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ito'y sa dahilang crowded na ang lugar at takot na magkahawa-hawaan itong COVID-19. So even in the nasa evacuation center kita, dapat we must always follow the health protocol. So yaw na naman po kita sa sarong oras na programang Barita Action Informasyon every Monday to Friday
5 to 6 in the evening. Daily po ini, kaya nga ni Monday to Friday. So, ang sa tuya pong makakaibanan, mayo pong iba sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Ocong, and andyan po si Chief Engineer Belindon Toralio, andyan naman po sa PSD si Tony Saison, and of course, siya man po duman sa transmitter si Felix Lagrimas, and sa iyang sino bang doon? Si Jimmy Quanson ba or si Aldrin Orlanda? Ay si Rodel Cesar yata. So, ako man po ang sa indong kaibanan, every day, Monday to Friday, 5 to 6 in the evening, mayo pong iba kung di si kakamping. Ayan, kakamping. Ang aking face mask is always kakamping. Mayo pong iba kung di si Manay kakamping. Elma de Lima Gaspi nagsasabing, welcome to the program, Barita Action as in Informasyon. So, madya na po kamutanganing pag-urulayan ta ini. Ipadagos ko po ini regarding dito sa patay, yung pinatay, hindi lang patay kay Odette, pinatay ni Odette. Taling Odette na Odette siya. So, ilan sa mga lubhang sinalanta ni Odette ang northeastern Mindanao, Western Visayas, Central Visayas at Palawan. Ay yung mga sa sa Palawan, report naman kayo sa akin what is really the update. So, Island Province, nagmistula ng ghost town sa lawak ng pinsalang iniwan ni Odette. Nangyari po ini sa atin. Yung sabi ko, what I said nga yesterday, hello pala to all my loved ones. To my loved ones. Hindi, I will not mention you anymore at baka iwanan nyo ako. And besides, I'm older, so ingat-ingat lang kayo. Pero I'm older, but still kicking alive. Very energetic. So, sa Butuan City, maliban sa Surigao del Norte, patuloy ngayong umaapila ng tulong ang provincial na pamalaan ng Dinagat Islands. I just can't imagine these mga islands na ini kung kapag binabagyo ng super typhoon, nakakatakot po. Nakakatakot tumira sa mga islands na yan, baka lumubog. Nakakatakot po. So, we must always pray. Kumapit lang po tayo sa buong may kapal, sa atong kaglalang, sa ating Savior, kapit lang po tayo. We have to repent. Inaasahan nga natin sana wala nang munang dadating na kalamidad or any pandemic natin. Very thankful tayo. At least merong kinakahinat na maganda ini sa tuyang mga vaccinated, mga vaccines na ini. So, ayon kay Governor Arlene Kakabagaw, kailangan na ng kanilang isla ang tulong ng sambayanang Pilipino. Nananawagan na sa buong sambayanang Pilipino na, lalo na't paubos na ang pagkain nila at walang mabibilhan sa buong lalawigan. Yes, they are an island. So, pag walang delivery, how about the kids? My always concerned when it comes to calamities is always the kids, then the ladies. So, hello, kay Gemelin Sardinio Bunmunda. Keep on watching, and of course those who are watching from their live streaming, good evening po sa inyo lahat, and those who are listening from their transistor radio, good evening po sa inyo. So, ini maubusan ng pagkain ng isang isla. Pagkatapos ang dagat ay galit na galit pa ang dagat. Paano namamalingkihan sila yung travel nila through sea sa karagatan? Maliliit na lang po ang nandyan, mga motor, mga bangka dyan, maliliit lang mga motorized bangka na pwedeng iswallow sa nagngangalit na dagat kagagawan ni Odette. As a first time, marami pang lugar ang hindi pa rin madaanan ng sasakyan dahil sa mga natumbang poste ng kuryente at mga nabuwal na kahoy. At marami pang kabahayan ang hindi pa nare-repair. Naalala kong yung mga months na yun na pagbalik ko na dito sa Iriga, nung binayo rin tayo nung Typhoon Riming. Ang dami kong baboy noon na bagong panganak. And after na magre-repair lahat ni Paco, during the Typhoon Riming, I remember, super typhoon talaga yun na, talagang umiyak ako sa typhoon na yun. Na ultimong Paco, wala kang mabilihan. Walang mabilihan noon, ultimong Paco, wala kang makuhang trabador, wala kang makuhang parpintero. Yan, when disaster comes like that, yes, kanya-kanya po yan. So, we must always be prepared. If in case our house is not strong,
itali ng husto, talian. Ang naalala ko noon, ang mga matatanda pag nag-prepare, if there is a typhoon, pumuposte po yun sila, nagpuposte po yun ng malalim sa 4 na sulok ng bahay. Kung sa bagay po kasi yung mga bahay noon is made of light materials. Yung haligi nga noon, kahoy. Pero grabe kung yung mga matatanda noon mag-prepare. We must always prepare, and if there is alanganin po, delikado po ang lugar ninyo. We must always remember na don't wait for the preemptive evacuation. Kung alam mo na delikado ang lugar mo, alam mong delikado ang bahay mo, evacuate ka agad. Kasi for every barangay naman, there is always nakapreparar na mga evacuation centers. Pinipreparar po yan ng barangay. Kung kaninong bahay ang malapit doon sa maraming hindi matatag ang bahay nila, meron po yan. Kami sa amin, ganyan. All the barangays are preparing for those evacuation centers. Usually, yung mga eskwelahan. Pero ang eskwelahan naman, kung hindi naman matatag, it's better to evacuate to your neighbors na medyo matatag ang bahay. So, ganun po yan. As of press time, marami pang lugar ang hindi pa nadaanan ng mga sasakyan. So, hindi pa nare-repair yung daan. The most important po. Kaya kami nung nagkaroon kami ng MOA for those owner of a chainsaw. Miniting namin na lahat yun. Nagkaroon kami ng memorandum of agreement regarding those mga chainsaw. Now, when calamities, when typhoon comes, pagkatapos po ng hangin, lalabas lahat. Tulong-tulong to clear up yung daanan. Ikiklearin. Ako mayroon tulos kaagan, there is always an immediate clearing of all the streets. Kanya-kanyang zona po yun, may nakadesignate na yan. Kaya pag ganyan may nabalita na po na tatamaan tayo ng bagyo, we will be hit the strong winds. Ang ginagawa namin, unang piniprepare na namin yung generators, nagpiprepara kami ng mga gasolina, all those na may-ari ng chainsaw, sinusupply na namin yung gasolina para after the bagyo, pag medyo humupa na, automatically, they will get out and do their duties and responsibilities of clearing out all the streets, especially the inner streets. Dahil sa highway po, mabilis naman ang DPWH na kumilos about the clearing up of those mga, yung mga nagkalat sa kalye. Kung basura rin lang naman, it is possible. Pero pag ang tumirada na, yung mga kahoy na po bumagsak, usually ang nagpapabigat sa mga main roads are those mga electric post, communication post. Minsan kasi ang bigat naman yan dahil sa anong poste na yan. It is not only the electricity that is na nakakabit yan, but mostly of different communications, telecommunications. So, napakabigat, ang bigat-bigat po yan. Ang bigat ng poste, kaya naman, ayun, nagsasacrifice po. Andun na bali, nabuwal, etc., etc., etc. So, yan po ang inaagapan namin. When it comes to calamities, may agreement po yung owners ng mga chainsaw na after the calamidad, automatically, they will go out and have a clearing. Yan po. Libre lang po yung gasolina na nila. Wala na po yung bayad as long as matapos po ma-clear up yung mga daanan po. So, ganito po ang sa kaya nangyari dito sa na to. Itong kalamidad na ito. So, ang pinakamatindi kasi dito itong katulad dito kukulangin yung nasa na yan, yung isla na wala nang kinukulang na ng pagkain. Ang pagkain may pa, pero ang tubig is the most. Kasi pwede kang kung gutom ka na, pwedeng uminom ka na lang ng uminom. Pero without the food and without the water, so disaster. Nakakaawa ang satuyang mga kahimanwa. So, kaya ako nga dito sa atin, although andyan ang tubig natin, when typhoon comes, inaano ko agad dyan, ipon ng tubig na inumin. Lahat ng pwedeng lagyan ng inumin, ipunin ninyo. Sa ngayon po kasi, halos wala na yung ating mga natural na bomba, yung pump well na inaasahan natin. Kaya din must always be, lalo na yung hindi pa naman yung mga bahay, hindi pa dikit-dikit yung bahay. Kasi pag dikit-dikit na po ang bahay, dapat yung deposito, malayo po yan sa yung gripo, yung pump well na yung typical na gripo.
dapat malayo po yan. At least 50 meters away from the deposit ng CR natin. Kasi may ano yan, hindi na yung potable water if in case na malapit doon yung gripo ninyo na kinukunan ng inumin o kinukunan ng water pangluto at kinukunan ng pambuhos. Yun na yun. Lumaban, ibalik ang hustisya kung nais nating sumulong ang bansa. Enjoy tayo. Kumilos. Jamis, ayan, ay ganado ako. Never to boring. I'm not boring. I'm always happy. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Oy, before I forget, I would like to batiin ko po. Today is the 20th birthday of my pamangkin. Si Nini, ay ano ba yun? Si Crisel Nini de Lima Volante, who is celebrating her birthday today, the 20th birthday. Happy birthday, Nini. I wish you all the best. I wish you all the best. Happy birthday. More birthdays to come, and of course, good health, more power, more love. But wag mo na mag-aasawa. Just focus to your another journey of your studies. Ayan po. Happy birthday. And of course, to all those celebrating their birthday today, I wish you all the best. Sana'y hindi kayo malasing ng celebrante. O doon sa bahay, iniwanan ko, sabi ko, pinapakain nila ako. Pero not yet. Kasi they are just preparing the table. Kasi lahat kasi ginawa kanina na lang. Kaya gahol tuloy. But anyway, hanggang alas 10 naman ang usapan. Pag alas 10, pauuwiin ko na sila. Ng Pilipino, kung nais natin ang liwanag. As of press time daw, marami pang lugar ang hindi pa rin madaanan ng sasakyan dahil sa mga natumbang poste, ng kuryente, at mga nabuwal na kahoy at marami pang kabahayan nang hindi pa nare-repair. So, kawawa naman po ito sila. Kaya dapat 24 hours kayong ayusin na yung telecommunication. The most important is the telecommunication. But without electric power, wala rin po yung telecommunication. Kaya magtulungan na po. And besides yung poste ng kuryente at yung poste ng telecom, yung telecom ay iisa lang. So, hand in hand po, magtulungan na lang po kayo para mapabilis ang satuyang restoration ng ating electricity and ng ating telecommunication. Naila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban Laila. Yes, of course, lalaban talaga si Laila, hindi siya titigil. Although ipinakulong siya. Although she's inside her detention house. Talagang hindi titigil si Senator Laila de Lima. Lalaban at lalaban para magkatuuntang ostisya at pag-asa ang ating sambayanang Pilipino. Sambayanang Pilipinas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya kung nais na. Digdi pa sa Iriga City, pagbakuna inabot nin Banggi sa Iriga City. Vaccination site sa City Hall, Iriga City. Dakol an inabot na nin Banggi sa paghalat sa sinda abuton na kan bakuna digdi sa syudad ng Iriga. Maghapon na pinilahan. Kaso bago nga ni naghali sa ko yung mga makuapo, nag second dose po sila doon sa City Hall. Pero nakapuli sinda alas 2 na yata. I just don't know. Kasi busy ako. Ay hindi, siguro, yes, alauna na yata yun. Kaya sabi ko sa inyo kagabi pa, you have to prepare food, bring water and food to eat. Kasi pag inabot kayo ng walang mabibilihan doon. And if you pull out to your pila, panibagong pila na lang po yun. So, dapat pag nasama tayo sa kanya na pilahan, you must be prepared. At least water to drink. Okay? Kadaklan sa mga mga estudyante, asin magurang, asin mga natukdo na tudukan kan first dose kan enot na bayanihan, bakunahan kay kan pit sa 29 hasta December 1. Kan taon na presente. Katakod kaini, nagtutubod ang City Health Office na maabot na ang target population sa dakul na nagpabakuna.
kasuod ba. Hasta ngunyan po. Marami pa rin po. Pero sabi nila parang medyo humupa na daw po. Kasi karamihan kasi araw-araw ba naman may bakuna. So alagad salado kan mga nagutom sa paghalat sa halawig na pila, mas maray subuot kung pinag-i-schedule sa ibang aldaw at first dose asin ang second dose nganing dain nagsurok-sukan. Ta ultimo yung health protocol na social distancing nawawara po. So hindi di sa Iriga City online payment man ready na. Inilusan sa pambansang panglunsod, pamahalang panglunsod ng Iriga City online payment para sa mga Irigenyos. Sa pamamagitan ng online payment ay mapapabilis na ang pagbayad ng buwis ng mga negosyante at nagmamay-ari ng lupa sa lungsod ng Iriga. Mas magiging madali ang pagproseso dahil hindi na nila kailangan pang pumunta sa City Hall at pumila para gawin ang transaksyon nito. Ang programang ito ay naging posible sa pagtutulungan ng lungsod ng Iriga, Land Bank of the Philippines at Remeses System. Pero po madipisil man po, dipisil. Kasi pag online, how about those na yung hindi mang online? Katulad ko po, I really don't know how to online. Hello to Edgar Payolo of Pamplona. Thank you very much for watching the program. Thank you Edgar Payolo of Pamplona for watching the program. Bareta, action, as in informasyon. Kumusta kita dyan? Kakamping ka na ha. Pinalitan mo. Okay, thank you, kakamping. Kumilos, lumahok at magpasya. So, ang sabi ko nga, ayan po, bago kita mag-start ng panibago, hanap buhay muna tayo. Sir Jamis, okay, hanap buhay tayo. Konti makapatalastas po. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang porsyon ay ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law, Para sa aming edukasyon, MSME law, Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act, Mga batas para sa kalikasan at climate change. mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. At
isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Okay, padagos kita. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi drobo. Laban Laila de Lima. Ayan talagang lalaban si Senator Laila de Lima, kaya suportahan natin para hindi siya. Okay, lalaban at lalaban yan. Huwag kayong mag-alala. Sa suporta niyo po sa paniniwala ng sambayan ng Pilipinas, ng sambayan ng mga Kapilipinuhan. Kayo po ang magdadala ng pag-asa. At sasamahan tayo ni Senator Laila de Lima. So, ang programa pong ito ay hatod pa sa endo ni Botchokoy Rex Oliva and of course ni Kagawad Mel Nandade Robles Moralio and ang Sinsino Balance Oil na sa kuyang inirekomenda sa inyo na kung gusto po ninyo na magkaroon kayo ng kaining Sinsino oil na ito, just mag-inquire lang po sa kamo sa ko. So, ipaglalaban talaga ni Senator Laila de Lima ang katotohanan. So, damugon taraw ining na itong pigpapark ang katotohanan sa fake news na ini na disqualified daw si Senator Laila de Lima. Hinanyo kunta po. Yung kumakalat na balita na nagsasabing si Senator Laila de Lima ay disqualified at tumakbo dahil siya ay nasa kulungan, iyan po ay walang katotohanan. Sapagkat po pwede lamang ma-disqualify ang isang akusado kung meron ng desisyon ang Korte Suprema. Yung sinasabi nating final and executory. Ang ibig sabihin, pinal na ang desisyon at ipinatutupad na ng Korte Suprema. Sa kaso ni Senator Laila de Lima, siya ay kasalukuyan pang nililitis. Nakapending ang kanyang kaso, nakabimbin ang kanyang kaso. Kaya hindi pa siya nahahatulan. Wala pang hatol ang mababang hukuman at matagal pa yan bago makarating sa mataas na hukuman. Kaya yung nagsasabi na hindi kwalipikado si Senator Laila de Lima,
Yan po yung walang katotohanan. At palagay ko ay paninira lamang yan sa kanyang kandidatura sa pagkasenador ng ating bansa. Kaya si Senator Laila de Lima, bagamat siya'y nakakulong, siya po ay pwede niyong iboto. Pwede niyo siyang iboto at ang inyong boto ay bibilangin po yan. Hindi po siya pwedeng ma-disqualify. Katunayan, hanggang ngayon, wala naman nagpa-file ng disqualification case laban sa kanya sa COMELEC. Kaya yan ay maliwanag pa sa sikat ng araw na si Senator Laila de Lima ay hindi disqualified na tumakbo sapagkat ang kanyang kaso ay nakabinbin pa lamang sa ilalim ng saligang batas, sa ilalim ng mga umiiral na batas, at sa ilalim ng mga desisyon ng ating Korte Suprema. Napakaliwanag na ang isang akusado na katulad ni Senator Laila de Lima ay maaari pang tumakbo, maaaring iboto, at pwede pa rin manalo at ma-proclaim pag siya'y nakakuha ng sapat na boto. Walang dahilan para ma-disqualified si Senator Laila de Lima. At sasabihin ko pa sa inyo, ako po ay nakahandang magsoli ng aking lisensya bilang isang abogado kung walang katotohanan itong aking sinasabi. Masasabi kaya yan ng mga taong nagsasabi na disqualified si Senator Laila de Lima? Aba, tingnan po ninyo kung yung masasabi nila. Yan po ay isang pagpapatibay na sa ilalim ng ating batas, ang isang akusado na katulad ni Senator Laila de Lima ay pwede pang tumakbo at hindi diskwalipikado. Ano ako nababalitaan, nagpapile ng disqualification case laban sa kanya. May disqualification case man na magpapile sa kanya, naku, sigurado pong dismiss yan. Kasi yan po yung walang batayan sa ilalim ng ating batas at sa mga umiiral na desisyon ng ating Korte Suprema. Kaya tulad ng aking sinabi, si Senator de Lima ay pwedeng iboto at ang kanyang mga boto. Ayan, pwede palang iboto, kaya tandaan po ninyo yan. Lalo yung mga four-piece beneficiaries natin, na ang pinakang main sponsor po niyan ay wala yung pong iba kong si Senator Laila de Lima. Kaya po, intindihan po niya ito ng gusto yan. Yung pinapadangog ko sa inyo dahil talagang siya lang at tanging si Senator Laila lang de Lima ang may pagkakataon na sasaklulo sa satuyang mga nasa laylayan. Okay, ano man ining sarong ini na kay satuya pong hinanyugon. Laban Laila, laban! Laban Laila, laban! I am part of the hashtag Babae Ako Network na tumutol sa misogyny at sa systematic na paggamit ng pambabastos para sirain ang credibility ni Senator Laila de Lima. Kailangan natin ibalik yung dangal ng bansa na to. The past 5 years has been too much already. And the past 5 years has been so unfair and so unjust for Senator Laila. Kailangan natin ituwid yung tama. There has to be some sort of retribution dito sa mga nangyayari. And the only way for us to do that, kailangan nating tumaya. Kailangan nating tumindig. And it's not about any other issues, but ano lang yung tama, ano lang yung just, ano lang yung fair. At the rate that this country is going, burak yung buhay na iiwan natin sa mga anak natin. Burak yung buhay na ipapamana nila sa mga anak nila. And I will not stand for that. Yesterday was a sea of pink in social media. Yung mga dating kaibigan na hindi namin na naging kaibigan for the past 5 years, ay naka-pink kahapon. And it is, it was very hopeful day yesterday. So confident ako na kaya natin to. Senator Laila needs to go back to office to be re-elected. And it's not just electing a woman. It is electing a woman who is for women's rights. And Senator Laila has stood steadfastly for that. People must speak up against tyranny, against injustice, and now we can see that more and more people are waking up to the reality that there is so much exploitation, so much oppression, so much injustice, so much untruth in this government. Babae rin na po si Sara Duterte, ma'am. Hindi kahit lang sinong babae.
Kailangan babaeng tumatayo sa karapatan ng tao, karapatan ng mga babae. Tumatayo against injustice, against tyranny, against dictatorship. We do not need just a female version of Rodrigo Duterte. Ayan po. Ayan, lalaban po talaga si Senator Laila de Lima. Ibalik natin siya sa kanyang serbisyo, tas siya lang ang bukod tanging tagapag-asa natin na lalaban, ilapaglalaban tayo sa pag-asa ng bansang ito. So, magpadagos po kita. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya. Okay, talagang ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Basahin ko nga ining news release. De Lima condoles with families of typhoon victims, Laos community bayanihan in quick response efforts. Ito po ang satuyang mensahe po sa satuya ni Senator Laila de Lima. De Lima condoles with families of typhoon victims, Laos community bayanihan in quick response efforts. Opposition Senator Laila de Lima extended her sympathies. Ayan po. Ini-extended po ni Senator Laila ang kasaiyang pakikidumamay po sa mga families who were severely yung talagang nahirapan o nagrabe na affected, the most severe affected by Typhoon Odette, which recently brought destruction in central and southern provinces. Ayan po. Anyan po ang pakikidumamay ni Senator Laila de Lima sa mga nasalanta po yung talagang nahirapan, the most distracted, the central and southern provinces. De Lima, a social justice and human rights champion, likewise lauded the community, bayanihan, in different parts of the country for their joint efforts in ensuring that immediate assistance is provided to families affected by the typhoon. Nakikiramay po ang mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng bagyong si Odette at talagang naudit talaga si Odette. So, sa mga napilitang lumikas sa kanilang lugar, ito po ang matindi. Sa mga pamilyang nawasak ang tahanan, ito po, ayan po, nalulungkot ako ng gusto. Walang nawalan ng kabuhayan at lalong-lalo na sa mga naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang sinasabi ni Senator Laila de Lima. Nakikiramay po siya sa mga kababayan nating lubos na naapektuhan ng bagyong Odette. Sana wag na itong bumalik si Odette. Sa mga napilitang lumikas, yun po ang pinakamahirap, yung mga evacuees lumikas sa kanilang lugar. Just imagine, kahit kubo-kubo lang ang bahay mo, as long as it is yours. Hindi po mahirap kumilos sa sarili nating bahay, kahit ano pang pangit ng bahay natin. Or whether it is constructed or cemented or what, or the typical na bahay, as long as it is yours, hindi po mahirap kumilos para sa sarili nating bahay. So, sa mga pamilyang nawasak ang tahanan, nawala ng kabuhayan, at lalong-lalo na sa mga naulila. Yun ang matindi po. Nawalan na ng tahanan. Nawalan na lang lahat. Pati pa ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay ay nawala pa. Yun ang the worst scenario na sinapit ng ating mga kababayan. Doon sa where the typhoon hit the most. Ang dasal daw po ni Senator Laila de Lima, dasal niya ang inyong katatagan sa gitna ng napakalaking pagsubok.
Dasal niya po yan na. She's praying for your strength, your power and your strength. Na sana po na dumali sa atin. Na sumabay pa sa mga lahamon dulot ng pandemya. Nasa pandemya na nga po kita, sinalanta pa ng matinding kalamidad. The typhoon made landfall at least 9 times from December 16 to 17. Just imagine, naglandfall ng 16 hanggang 17. Reportedly triggering forced evacuations. Forced evacuations na yun. Kaya po tayong mga kababayan po natin, wherever that calamities is, we must always remember, pag nag-announce po ang mga pinuno ng inyong mga barangay for forced evacuation, wag na po kayong maghintay na sunduin pa kayo. You have to evacuate by yourself. Kasi mayroon namang mga nakadesignate na mga evacuation centers. But any kind of calamities, there is always designated evacuation centers to all the barangays. So, it triggers a lot of forced evacuations and leaving swaths of destruction in different parts of the country. It also affected power lines. Sa kapag gabi po, lalo na pag gabi po ang magla-landfall ay it will landfall at night. Huwag na tayo maghintay dumilim at hagupitin na matitinding hangin at matamaan pa tayo ng mga flying na mga yero, yung mga sanga ng punong kahoy. So, causing blackouts in several areas. Yun ang sinasabi ko. According to the police data recorded as of December 20, the death toll in the Philippines caused by Typhoon Odette has risen to 208. Another 52 are still missing. So, napakahirap po. Just imagine, 22 na kababayan natin is still missing. Ang sakit po niyan. Ang sakit po, it is very hard feelings. Bad feelings to those who is the family, with their family. Yun po yun. These include, among others, the Office of the Vice President, Caritas Manila, Ateneo de Manila University, Ayala Foundation, Bayan Panay, and Laban, Laila 2022 Volunteers Network. Nagpapasalamat po at saludo po tayo sa mga organisasyon at grupo na hindi nagdalawang isip tumulong sa panahon ng kalamidad. Kabilang na dito ang patuloy na kabayanihan at pagbukas ng palad sa ipinamamalas ng mga community pantries, community kitchens, at iba pang mga organisasyon. Sa kabila ng kanya-kanya nating hirap at pagsubok na pinagdadaanan, napatunayan natin na likas sa ating mga Pilipino ang tumulong to help magmalasakit sa kapwa. Likas sa ating Pilipino yan na nagdadamayan. Kahit na nga dapat nga magkakalaban pa, but it comes when it comes to calamities. When it comes sa pagmamalasakit, nandiyan tayo, nagdadamayan, nagtutulungan. So kayong mga nasa taas dyan, go down and help these people affected by this Odette. We have to share it. Share your blessings. Kundi ang malimig lang tuloy, ang mahilig pang tumulong ay yung medyo nakakaraos lang ng kunti. But how about those, the politicians? You always swear to help. But where are you now? We have so many candidates. How many congressmen we have aspiring for congressman? Where is those who are aspiring for senators? At ini mga presidentiables lang ang nandito. Patuloy pa nating ipagdasal. We have to pray for their kaligtasan at kalusugan. We have to pray that they must be safety and their health. Ang mga nasa evacuation centers, katatagan ng naulilang residente at mga kababayan nating haharapin ang hamon to restore. I-restore man lang ang kabuhayan, bumangon mula sa trahedya. So everybody, especially those most affected of this super typhoon, move on, stand up,
Fight for your strength and your power. Use your strength. We always have our power, our strength. Pray to our Creator so that De Lima, chairperson of the Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, said she hopes that the recent events would prompt her colleagues to help push for the swift passage of her proposed Calamity Leave Bill, which seeks to allow public and private workers to take care of their families and properties when disasters happen. Yes po, it is very important po to have this Calamity Leave Bill. Wala tayo nito eh. When it comes to calamities, especially those working, yung mga empleyado natin, those who are employed, imbis na asikasuhin yung kani-kanilang properties, hindi dahil papasok sa trabaho. So, sana man lang, this Calamity Leave Bill must be approved. Everybody needs this Calamity Leave na ini. Calamity Leave Bill na ini. Every time that we are hit by this super typhoon and other, especially this pandemic. I hope that my colleagues in the Senate can help for the passage of my proposed Senate Bill number 1123, which seeks to provide a 5-day special emergency leave for all workers in the public and private sector directly affected by natural disasters. Yun ang sabi ni Senator Laila De Lima. Under the proposed measure, the 5-day special emergency leave may be availed by employees upon declaration of the state of calamity by the local government of the President of the Philippines. I just hope so. I hope so. Sana nga po, this bill must be approved. This must be approved because this is very important. A very important bill when we are visited by calamities. So, sana po, wag na tayong maghintay pa na kasi yun ang sinasabi ko, if ever na there is always a calamities, kailangan po, lalo the head of the family, na i-restore muna whatever is disaster, destroyed. So, sana po. Lumahok at magpasya. Laban, Laila. Ayan, oras na naman po. Ang programa po ito ay atod po sa endo. Ayan po, hello to my love, James Wally Osas, and of course to Philip Boss. Ating ipanalo. Ayan po. Aluway-luway na po kita magpapaaram dahil time is come na wala na naman tayong oras. Sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side, andyan po si Sir James Toriano Oco, at sa information man po si Tony Saison, and yan man po duman sa terminal si Felix Lagrimas, and of course andun yata si Chabe na Obra, and kung si MPSD duman, si Sebang PSD Taduman. Hello also to Aldrin Lee. Of course, ang sa tuya pong nakaibanan, may pong ibaan yung kaibanan every Monday to Friday, 5 to 6 in the evening. There is no other than Elma de Lima Gaspi saying thank you, and God bless us all. Laila, Laila de Lima. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.